Pinagpalang araw po sa ating lahat, sa bawat isa. At sa biyaya po ng Diyos, tayo po ay patuloy na sumasampalataya at dumadalangin po na sama-sama kahit tayo po ay magkakalayo ng location. At bago po tayo magbulay ng salita ng Diyos, kung nakita nyo na po itong video na ito, pwede po kayong mag-post sa part po na after po ninyo na makaawit ng papuri at pagsamba, isama niyo po yung inyong mga mahal sa buhay na nariyan. Pero kung kayo po ay solo, okay lang din. Umawit muna po kayo ng awit ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Maari pong isang masigla at isang malumanay, o kung nasa inyo po, kung nais po ninyo ay malumanay lamang at makapanalangin, at tayo po naman ay dadako ngayon sa salita ng Diyos. Ngayon po na natapos na po tayo sa atin pong pag-awit, sa atin pong panalangin, ay samahan niyo naman po ako na manalangin para sa ating pong pagbubulay ng salita ng ating Panginoon. Sige po, tayo ay umiki, tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat naniniwala kami na ito ang kalooban mo na kaming mga mananampalatayang Kristiyano ay magkaroon ng kasigasigan sa pananalangin, isang buhay na nakatalaga po sa inyo. Dalangin po namin na ihanda niyo po ang aming puso, ang aming isipan sa pagtanggap ng iyong mga salita, at nihiling po namin, Panginoon, na anuman ang lumabas sa aming mga labi, ito po ay magabayan po ninyo, Banal na Espiritu Santo. Hindi po kami marunong magsalita, ngunit naniniwala kami sa pamagitan ng gabay niyo po, Banal na Espiritu Santo, tutulungan niyo po kami ng lahat ng sasambitin ng aming mga labing maging kalugod-lugod po sa harapan ng aming Diyos Ama. Salamat po aming Ama sa langit, kayo po ay mabuti, kayo po ay tapat, at Banal na Espiritu Santo, salamat po sa inyong pakikipisan. Amin pong tinatanggap ang tagumpay at katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ating pong pagbabasa ng salita ng Diyos, kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan, maaari po kayong makibukas sa akin sa Kolosas, Kapitulo 4, talatang 2. Maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang mga salita. Meron po tayong 3 puntos na nais pong bigyang diin na binanggit po dito sa atin sa binasa po natin sa banal na kasulatan. Number 1 po, na kalooban po ng Diyos ang buhay ng isang Kristiyano ay magkaroon ng buhay na mayroong kalakip na pananalangin. Kung paanong hindi po nawawala sa atin ang kahalagahan ng ating paghinga, hindi lamang ang paghingang paloob o tinatawag nating inhale, kundi yung paghinga palabas o tinatawag nating exhale. Ito po ay napakahalaga sa ating buhay. Ano po? Maaari po tayong hindi kumain ng ilang araw o uminom ng ilang araw, pero hindi maaaring hindi tayo hihinga, sapagkat ito ang buhay natin sa ating katawan. Ganon din sa ating spiritual na pamumuhay. Hindi pwedeng nawawala sa buhay ng isang Kristiyano o ng isang mananampalataya ang pananalangin. At number 1 po, prayer life is a life of discipline. Sabi po sa binasa natin, sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, yan, maging matyaga kayo sa pananalangin. Be persistent and devoted to prayer. Alam po natin na ang persistence and devotion, ang pagiging matyaga, ano po, sa pananalangin at pagiging palaging handa, ano po, ito'y nangangailangan ng disiplina. At ang disiplina po na ito ay hindi lang nagmumula sa ating sarili, ito po'y nagmumula sa ating Panginoon. Ito po ay binigyang diin ni Apostol Pablo sa atin na dapat tayong manalangin ng walang humpay. Hindi po ibig sabihin na magkukulong na lang tayo habang buhay sa ating kwarto at tayo'y mananalangin ng mananalangin. Ang ibig sabihin po ng prayer without ceasing o pananalangin walang humpay, ang bawat paghinga natin, ang bawat pagkilos natin, ang bawat pag-iisip natin at pananalita natin ay nagmimistulang panalangin. Ano po? Nagmimistulang panalangin
sa Panginoon. Kalooban po ng Diyos na lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano ay merong lifestyle of prayer. Hindi po naalis sa atin bilang mga Pilipino na tayo po'y nananalangin bago tayo kumain sapagkat ito ay ating nakasanayan na. Pero bilang Kristiyano, hindi lamang sa panahon ng pagkain dapat tayo ay lumalapit at dumadalangin sa Diyos, kundi sa lahat ng pagkakataon. Napakaganda na makita natin na ang lahat ng pagpapala sa hapag natin ay nagmumula sa Panginoon. Pero higit sa lahat, kahit ang pagsubok na pinahintulutan ng Panginoon, hindi mula sa Diyos ang pagsubok, ito'y mula sa kaaway. Pero ang nagmumula sa Diyos ay ang pagsama niya sa atin. Kaya kalooban po ng Panginoon na meron tayong buhay ng pananalangin para itong hangin na ating inihihinga. Hindi po pwedeng mawawala ito. We do it on a regular basis. May pagkakataon nga na unconscious na tayo. Sino po sa inyo yung binibilang yung kanyang hinga? Nandito po si Sterioli, si Pastora Jen, ang amin pong mga anak. Wala naman pong tao na binibilang kung ilang beses siya nag-inhale at nag-exhale. Pero ito po'y ginagawa na natin ng normal sapagkat alam natin na bahagi na ito ng sistema ng ating buhay. Persistence and devotion involves consistency. Kung meron pong disiplina, meron ding pagpapatuloy. Walang halaga ang pananalangin natin kung hindi ito nagpapatuloy. Mga kapatid, mga magulang ko at kapatid, ang pagpapatuloy sa pananalangin ay pagtingin, pananampalataya ng mga ating inilalapit sa Panginoon, umaasa tayo na ang Diyos ay tutugon. Ito ay tuloy-tuloy. Ito'y punong-puno ng pananampalataya. Ito'y punong-puno ng pag-asa. And the person who starts a good thing without having the courage to continue until it is finished is just wasting time, effort, and resources. Tayong mga tao, magaling tayong magsimula. Pero ang hirap sa ating magpatuloy. Kalooban ng Diyos na anumang sinimulan niya sa atin, ito ay nagpapatuloy, nagkakaroon ng pagbubunga. Makikita po natin sa ang isang illustration ng isang marathon runner. Siya ay tumatakbo araw-araw, nagtitraining siya araw-araw at nararanasan niya rin araw-araw yung fatigue, yung obstacles. Kaya pagdating nung panahon, nung actual marathon na, makikita na yung endurance niya ay nagkaroon ng development hindi dahil dun sa time lang ng marathon siya tumakbo, kundi araw-araw naging buhay niya yung training na yon at pinalakas siya ng training na yun. Ganon din tayo. Bilang mga mananampalatayang Kristiyano, kung tayo ay nagpapatuloy araw-araw sa pananalangin, naging buhay natin ito. Pag dumating ang pagsubok, mas lalo tayong nagiging matatag. At kailangan nating alalahanin that a prayerless Christian is like a bird without its wings, a horse without its limbs. Kapag ka ang isang Kristiyano walang pananalangin, parang ibon na walang pakpak, parang kabayo na walang paa. Ano ibig sabihin? Ang ibon, nakikilala siya sa kanyang paglipad. Pag wala siyang pakpak, pakiramdam niya sa sarili niya, walang saysay. Ang kabayo, nakikilala siya sa bilis ng kanyang pagtakbo. Pag walang paa, ang tingin niya sa sarili niya ay walang saysay. Ganon din po tayo. Pag wala tayong pananalangin, nawawala ng saysay yung buhay natin sapagkat di natin kinakausap ang Panginoon. Pangalawa, prayer life is a life of focus. Being alert and focused in your prayer life. Ang sabi po sa binasa po natin dito, tayo ay maging laging handa. Kapag tayo po ay palaging handa, kapag meron tayong focus, magkakaroon po tayo ng spiritual discernment. Malalaman po natin kung ano yung laban na ating nilalabanan. Halimbawa, dumaan tayo sa pagsubok. Alam natin na ito ay mula sa kaaway at ma-identify natin ito sapagkat ang panalangin ang tumutulong sa atin para ang Diyos ang lumaban para sa atin sapagkat alam natin sa ating sarili na hindi natin kaya. Kailangan natin ang pagsama ng Panginoon. Ipinapakita ng Diyos ang laban na ito
at hindi natin kalaban yung mga tao sa paligid natin. May pagkakataon, nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan sa tahanan, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa trabaho, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga tao sa paligid, pero hindi sila ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay ang dyablo na siyang sumisira ng mga relasyon. Ang kalaban natin ay ang dyablo na siyang sumisira ng ating damdamin. Kaya ang kalooban ng Panginoon, manalangin tayo ng manalangin. Bakit? Our battle is not about flesh and blood. This is a spiritual battle. At kailangan nating manalangin ng manalangin sapagkat ang Diyos ang lumalaban para sa atin at siyang magbibigay sa atin ng tagumpay. Amen po ba? Hallelujah. Alam niyo po, ang sabi ng Biblia, ang devil daw po ay katulad ng isang roaring lion, naghahanap ng masisila. Kaya kung tayo ay walang panalangin, mahina tayo. At kapag mahina tayo, tayo yung target ng kaaway. Mas madaling bumagsak ang mahina. At yan yung time na tinitingnan sa atin ng kaaway, pag wala tayong prayer, pansinin po natin, mas madaming tukso, mas madaming mga bagay na kahinaan natin na inaatake ang kaaway. Kung mahina tayo sa ating patience, aatakihin ng kaaway yung patience natin. Pag wala tayong prayer sa araw na yun, ang bilis nating magalit. Ano po? Ako po ay evident yan sa akin. Ako po, aminado ako dyan. Pag wala akong panalangin, tapos dumating yung mga bagay na pwedeng umini sa akin, ano po, nauna yung pagsi-cellphone bago yung pananalangin, nauna yung pagsi-cellphone bago yung word of God. Talagang ang bilis ng kaaway mag-penetrate. Pero kapag may prayer, andyan, tinutulungan tayo ng Panginoon. Pinapa-remind sa atin ng Holy Spirit yung position natin sa Panginoong Hesus at binibigyan tayo agad ng Holy Spirit ng kapayapaan. Ano po? Ang kaaway, hindi tayo niyang kayang saktan. Pero anong ginagawa niya? Pinapahina niya ang ating loob. Kaya kalooban din po ng Panginoon na maging malakas tayo sa pamamagitan po ng ating pananalangin. Ano po? Kaya nga sabi po sa atin ng banal na kasulatan, be watchful. Ano po? Tayo maging mapagmatsyag. I-observe po natin. At kapag may focus tayo, hindi yung sarili lang nakikita natin, nakikita din natin yung ibang mga tao. Yung pangangailangan nila, paano sila intindihin, paano sila mamahalin, paano tayo magkakaroon ng maayos na relasyon sa isa't isa, tigit sa lahat, sa Panginoon. Ano po, tinutulungan tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin. At a Christian without focus is like a person who travels and does not know where to go. Pag wala tayong focus, wala din tayong direction. Pag wala tayong direction, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Minsan paikot-ikot lang tayo, minsan naliligaw tayo. Pero pag may prayer life tayo, bibigyan tayo ng Lord ng direction sa personal life natin, sa career natin, sa ministry natin, sa lahat ng area ng buhay natin. Kapag meron tayong prayer life na nakafocus sa Panginoon, alam natin na meron tayong gabay ng Banal na Espiritu Santo. And number 3, and last po, a prayer life is life of gratitude. And sabi po sa binasa po natin, sa verse 2 ng chapter 4 ng Colossians, at nagpapasalamat sa Diyos. A prayer life with an attitude of thanksgiving. Kalooban po ng Panginoon na pag tayo ay nananalangin, tayo po ay nagpapasalamat. May pagkakataon pag tayo po ay nananalangin, malaking bahagi yung ating paghingi. Wala pong masama doon. Ang Diyos naman ay mapagbigay. Pero alam niyo po, kung lalakihan din natin yung pagkakataon, yung panahon natin ng pasasalamat, alam natin malulugod ang Panginoon, matutuwa ang Diyos. At ang ating attitude of thanksgiving, ito ay pagpapahayag natin ng papuri at pagsamba sa Diyos. Kinikilala natin ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. At ang sabi nga ni Paul, sa Thessalonians, give thanks in all circumstances. Ibig sabihin, lahat ng pagkakataon, pwede tayo magpasalamat. Kahit na mahirap, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sa Philippians chapter 4 verse 4, ni-remind ni Paul ang mga taga-Pilipos to rejoice in the Lord always. Magalak palagi. Magkapareho po yan at magkakonekta yung kagalakan at pagpapasalamat. Kaya patuloy nating makita ang pagkilos ng Diyos
Yung provision niya, yung protection niya, yung faithfulness niya sa ating mga buhay. At kapag kinilala natin ang Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng mabuting bagay, lalo natin siyang sasambahin at lalo nating ibibigay ang ating buhay sa Kanya. So the level of a Christian's expression of gratitude is a reflection of his Christ-like character and attitude. Ito na po yung ating huli na pananalita. A life of prayer is a life that pleases God. So ito yung challenge. Let us all live a life of prayer. Purihin pong Diyos mga kapatid. At sa ating pong mga pagkakataon na natapos po ninyo itong ating Word of God, ipanalangin po natin, una po ang ating bansang Pilipinas. Alam po natin ang kinakaharap ng bansa bukod po sa corruption at sa calamities. Nakita po natin yung kawalan ng unity ng ating mga opisyal o mga tagapamuno sa ating bansa mula sa presidente hanggang sa pinakamababa. Ipanalangin po natin na kahabagan tayo ng Diyos at kumilos po ang Panginoon sa buhay ng mga nasa gobyerno. Ipanalangin din po natin ang kabuuan ng iglesia na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ang Philippine Assemblies of God Bethel Christ-Centered Family. Salamat po sa Panginoon na binigyan kami ng Diyos ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya. Kami po ni Pastora Jen para maging pastor at ang mga deacons po natin, ang mga tagapanguna, ipanalangin po natin at tayong lahat, pati yung mga taong ibibilang pa ng Diyos sa atin, sa ating pamilya. At ipanalangin din po natin ang nalalapit po na pagtatapos ng taong ito. Hilingin po natin sa Diyos na samahan po tayo, bigyan ng kagalakan, at maranasan po natin yung presensya ng Panginoon. Panalangin din po natin, yun pong ating mga kapatid na sa pananampalataya at yung inyo pong mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa at kung saan man sila naroroon, alalahanin po natin sila sa panalangin, lalo na yung mga hindi pa lubos sumasampalataya sa Panginoon, panalangin po natin yung kaligtasan nila. At kung ano po yung nilalagay po sa inyo ng Diyos, maaari po ninyo yung isama sa panalangin. At kami po dito na magkakasama, ako po, Sister Yolis, Pastora Jen, kami po ay mananalangin din pagkatapos po ng recording din po na ito. Kaya salamat po ng marami sa Panginoon. At muli, let us live a life of prayer. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat sa mga salita mo po na ipinahayag sa amin. Ito po ay reminder mo sa amin na napakahalaga ng panalangin. Napakahalaga din po ng sama-sama namin at nagkakaisang pananalangin. Nihiling po namin, Panginoon, na ang iyong dakilang biyaya ang palaging sumakop sa amin at palaging bigyan niyo po kami ng kasigasigan sa pananalangin. Ilagay niyo sa aming puso, Panginoon, ang lahat ng bagay na dapat po naming idulog sa inyong trono. Salamat, Panginoon, sapagkat naniniwala kami at ito po'y tiyak na sa aming pananalangin, hindi kami nananalangin sa walang kabuluhan. Nananalangin kami sa Diyos na siyang nakakarinig sa amin. Nananalangin kami sa iyo, aming Diyos, na siyang tumutugon sa amin. Nananalangin kami sa aming Diyos, sa iyo, aming Ama, na mabuti at mayroon pong mabuting kalooban. Kaya hinihiling po namin, Panginoon, na palawigin niyo po, patatagin niyo po ang aming pananampalataya. At hinihiling po namin na bigyan niyo po kami ng disiplina sa pananalangin. Turuan niyo po kami maging persistent and devoted to prayer, Lord. Turuan niyo po kami, Panginoon, na palagi kaming magpasalamat, Panginoon, sa aming pananalangin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging consistent sa aming prayer life at magkaroon po kami ng focus sa inyo, Panginoon, sa inyong dakilang kalooban kahit sa panahon na hindi namin naiintindihan yung nangyayari. Salamat po dahil alam namin kayo ang nakakaunawa, nakakaalam ng pinakamabuti sapagkat kayo nagplano nito. Dalangin namin, Panginoon, magpasakop kami at sumunod palagi sa iyong dakilang kalooban. At nawa, sa lahat ng aming gagawin sasabihin, ikaw lamang ang lubos naming maitaas, maparangalan at mapapurihan. Ito po aming dalangin, aming mabuting Ama, sa kapangyarihan at pakikipisan, patnubay ng Banal na Espiritu Santo, nangkin po namin ng tagumpay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat at purihin ang Panginoon.